Mga kapatid, mga partners, ipinakikilala po natin si Ate Jeneline Bingil. Siya po yung nanay ng bata na sinasabi nila Marbil na biktima ng human trafficking. Siya po yung nanay. At nanay, ikwento niyo po kung ano po yung nangyari doon sa anak ninyo. Ito ba ay totoo na biktima ng human trafficking? Sa totoo po, hindi talaga ako biktima, sir. Kasi yung kahapon, nasyak lang ako nang dumating ako doon ng daming pulis at saka nandiyan anak ko na umiiyak. Opo. So, sabi ko niya sa akin ng pulis at saka na doon, labas muna kami kasi mag-uusap kami ng anak ko. Kasi yun, dinala kami doon sa office ng police station ng Sasa. Tapos, anong oras yung magabi, kinuha nila yung anak ko na interview daw doon sa hindi sinabi pala na press con. Pinatawag siya ni sir na Tory. So, hindi alam na anak ko na press conference na pala yun. Kaya yun, pero talagang hindi human trafficking ang nagawa sa akin kasi talagang tingnan nyo, hindi naman tumampa ako na masakit, wala naman. Kasi yun yung reklamo nga na hindi daw ako makalakad, na ganun. Papakita natin, maiksian lang. Hindi Nakakalakad naman ba kayo? Yun, saka naman. Nakatayo nga si Nakatayo. ate. Okay, sige, tuloy po, Ate. tuloy po. Kayo po yung nasa loob kahapon, ano? Apo. Pumasok na nakangiti nga po kayo sa akin kahapon. Kasama niyo yung bata. Ano pangalan po ng bata? Hindi ko lang na yung anak ko, si Kiselmi po. Yun. Mm. Anak po ni ate ay hindi na iba ata yung nakita ko. Sorry. Pero sige, may baka may tanong kayo. Ah, Ano po ba ay napipilitan lang po sa inyong pagstay dito? Hindi po. Talagang voluntary akong pumunta dito para upang mag-support po sa kay pastor po. ate, pakilakas lang po konti. Konti lang ha. Yan, sige. So, ulit, Boss Dadan, napilitan ka ba na magstay dito sa KOJC compound? KOJC. Talagang hindi po kasi po voluntary ko pong inalay ang buhay ko sa Ama to the Son. Kaya yung paglusob nandito talaga ako. Witness po ako kung paano sila naglusob yung mga kapulisan po. Bakit baligtad, bakit po baligtad ang mga sinasabi ng ibang media network? Yun na talaga sir, talagang sinakyan na nila yung mga sinasabi ng anak ko. Para yung magstay dito yung mga kapulisan. Kinausap po ba kayo ni Tore? Hindi po. Yung anak niyo lang po? Opo. Okay. So yung anak niyo po ay nasaan ngayon? Umuwi na po sa amin. Umuwi na po sa inyo. So kahapon, sinundo po kayo ng anak niyo dito. Opo. Pero bago po kayo sunduin ng inyong anak dito, ano po pinagawa nung mga pulis sa anak ninyo? Pinakuha po siya bago siya nakapasok kasi sir, pinakuha muna siya ng police blotter report doon sa Sasa para ma-assist siya dito sa loob para mahanap ako. So sumatotal, Kasi- yung anak niyo po, sinundo po kayo dito. Opo. Pero ang ginawa po ng pulis, sinabihan po yung anak ninyo na mag-blatter muna Opo. bago po siya papasukin. Kaya po, nung kahapon po na nagpunta yung anak niyo dito, ano po nangyari? Naiisama niya po ba kayo palabas dito? Oo, sumama ako sa kanya kasi nga mag-usap kami sir kasi umiiyak nga siya. At Apo. saka pinahiya din ako sa niya. Tapos Ayun. yun, sinamahan ko siya. Bago kami lumabas, sabi ng pulis sa akin na huwag kang mag-alala. Mother, kasi makabalik ka din dito. Sabi ko talagang babalik ako dito ha. Sabi ng mga pulis, oo, walang problema, makabalik. So yun naman, nagtrust naman ako doon. So, mahiya sa amahan, nandito na ako ngayon, nakabalik din Okay. ako. Okay din doon sa doon sa PlayStation. So ibig sabihin po, isinama lang kayo palabas para maisama nila kayo sa kwento. Ako doon sa Oo. na meron Sa pala kwento na PlayStation. may video, may mga picture na kinuha kayo dito, inuwi kayo sa bahay. Doon sa Sa police bahay station. ninyo? Hindi po, sa police station lang po. Sa police station. Opo. Okay. So now po, naalala ko na po yung anak nyo naka-brown kahapon na babae. Opo. Ayun po yan, umiiyak yan sa loob. Opo. Yun po, naalala ko na po yun. Nandun po ako nun. Yung anak niya ba ay member ng KOJC? Hindi, Paano siya ang 20, ilang years na po kayo dito? 20, nagkikita. Hindi, lagi naman kami nakikita eh. Lagi kayo nagkikita. Pero kayo po, ilang years na po kayo dito sa KOJC? 10 years na po ba? 10 years na po na 10 baptize. years, Opo. okay. so, kasi yung mga nagtatanong, parang nirescue nung anak niya yung nanay niya. Ganon. So, bakit umiiyak yung anak ninyo at kayo ba'y talaga na-rescue or ginagawa ng kwento ito ng mga pulis kasi yun nga, hindi mahanap si pastor at gumagawa silang issue?
Kasi po parang talagang umiyak din siya kasi yung hindi nga ako makontak. At saka siyempre sa mga miscommunication, kaya umiyak siya. Oo. Pero okay naman kasi nagkita naman kami. So, yun lang talaga. May ano din siya, yung pressure din siya na hindi niya ako kagad nakita. Kaya yun, umiyak na siya. Kasi yung wala nga anak akong niyo po- cellphone. Yung anak niyo po na nagpunta kahapon sa Camp Katitipan para sa press con. Hindi po ba kayo kasama doon? Hindi po. So talagang dahil meron siyang blatter, kaya sinama po siya ng mga pulis doon para sa press con. Opo. At sabihin doon sa press con na parang pinipwersa po kayo na magstay dito. Parang ganun, Parang pinapalabas. ganun. Kasi hindi niya alam na preskon pala yun ang ano niya, yung tinawag siya. Hindi niya alam. Hindi alam ng anak nyo. Opo, hindi niya alam na preskon pala yun. Oo. Konti lang kasate ha. So, ngayon, anong kalagayan ng anak niya? Tanggap niya na nasa KOJC kayo na ngayon? Opo, tanggap niya kasi kanina, ay yung kagabi pa, sabi ng pulis sa akin, kasi gusto ko nang bumalik dito po, kasi ayoko nang mag-umaga pa, kasi okay naman yun. Sabi ng anak ko na doon kayo matulog sa quarter niya, sa tinitira niya munang, kasi nandito sa Davao. Hindi na ako pumayag, sir. Sabi ko, dito ako alis, pupunta na ako doon sa sa KOGC. Huwag na ako pumunta kung saan-saan pa dito. So, okay naman, tamang-tama din na nandoon yung anak ko na isa. Okay, so ibig sabihin po, maluwag sa kalooban ng anak ninyo yung pagbalik niyo po dito sa Kingdom of Jesus Christ. Pumulit naman siya, okay naman siguro kasi Okay, malinaw po. Malinaw, no? Malinaw. Malinaw na po yan. Wala pong human trafficking na nangyayari. Malinaw po yung kwento ni ate, yung anak po niya, ang kwento ng pulis, yung anak niya nagpunta dito para i-rescue si nanay Jeneline. Pero si nanay, masaya po dito sa loob. Opo. Isinama si nanay palabas papunta sa police station para siguro kuhanan ng salaysay or palabasin na, tingnan nyo, inirescue namin si nanay dahil hinahanap ng anak. Pero si nanay nandito ngayon, nagbabalik sa KOJC dahil love na love niya ang KOJC. Amen. At hindi siya nagsisisi. 10 taon na siya na nag-stay dito sa KOJC. Kaya nga kanina misis ko sa kanila po sa mga anak ko. Sabi Lakas ko, mo na konti. ang misis ko sa mga anak ko, sir, na babalik ako doon kasi kung wala si pastor, ang buhay natin wala talagang kaluwasan, walang Kaya yun, inahalay ko yung buhay ko para sa atin lahat po. Kaya naintindihan ako ng mga anak ko. Ilang taon na po yung anak ninyo? 28 po. 20. Okay. Okay, so may question pa kayo, Boss Da? Ayun, mensahe na lang po doon sa mga media na tinitwist yung issue at pinalalabas na kayo po ay sapilitan na nandirito or pinagstay dito, pinagbabantay at kayo po ay against your will, in-hold nila dito. Ang mga mensahe ko po sa lahat ng mga media na kung ano man, binaliktad ba yung mga story, ang akin lang po na talagang hindi totoo yung mga sinasabi nila po. Ginamit lang ang anak ko para po magstay pa yung dito mga pulis po. Parang ganun talaga. Opo. Na ganun. Alright. Okay? So, sa madaling salita, masasabi nyo na sinungaling si Torre. Sinungaling talaga, sir. Mm-mm. Sinungaling talaga. Okay. So, fabricated yung istorya ni Torre. Gawa-gawa lang yung istorya ni Torre. Gawa-gawa lang, sir. Mm-mm. Para makapag-stay sila dito. Opo. Magkaroon sila ng rason para makapag-stay dito sa loob. Dahil bang nangyayaring human trafficking. Pero ito, maliwanag po, si nanay ay nag-stay dito ng 10 taon, maluwag sa kanyang kalooban, pati na rin sa kanyang mga anak. Maliwanag po o mainstream media, huwag kayong patanga-tanga. Tanong ko na, kailan, nagkausap na ba tayo kahit kailan? Nagkita Ngayon tayo. lang. Nagkita tayo doon sa Sunday. Doon. Sa Sunday. Oo. Sunday. Pero hindi nagkausap na ba tayo? Hindi pa po. Hindi pa po. So, ito ay sa madaling salita ay hindi ka namin pinilit magsalita. Hindi. Hindi po. Ito'y kusang loob nyo. Opo. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Ingat po kayo at magpataba po kayo dito muli sa Kingdom of KOJC. Jesus Christ. Kasi ang sasarap ng pagkain. Praise the Father, talagang mataba na sa Thank you po. pagmamahal ng Ama to the Son. Okay. Thank you, Ayan. Father. Jeneline. Ingat po kayo lagi. Ingat po kayo kay Torre. Hindi, joke lang.